DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Si Jesus ang wala katapusan nga manugbantay, nga wala nagapabaya sa iya panong. Padayon siya nga nagatuytoy, nagabantay ka nagapangapin sa iya panong. Paagi sa mga pastor, tob-tob sa iyang panahon, ang simbahan, ang panong, ang katawhan sa Diyos. Dugan nga nagapangalakaton, ka nagabantala sa ginalian sang langit. Simbahan sa kahanginan. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Father Jonas Sumagaysay. Simbahan sa kahanginan. Oras sa Pilipinas, alauna 18, alauna 12 din sa aton baragwagan sa DYAF CMN Bacolod. Welcome na sa aton Merkules ng edisyon sa palatuntunan, simbahan sa kahanginan. May hapon sa aton mga tagpalamati, talaglalain nga mga parogal sa aton Dioceses, Kamanuhanan siyudad sa probinsya sang Negros, 61 ka mabarangay din sa aton siyudad sa Bacolod. Welcome sa aton Merkules nga edisyon. Sa mga parian kag tumuluo sa naglaing nga mga parokya, sa aton nalang doon nga may sa aton Dioceses, ang incoming Bishop Luis Galvenes, sa palabuton nga pizza 11 kilising bulan sa Agosto. Ako na ang aton nga pagsugalaw sa aton bagong obispo sa Diocese sang Bacolod. Of course, ang mga pekaryato nga malabutan sa aton signal, sa Piyaka Isla sang Panay, Facebook page naton, sang DYAF. Nagatamyaw kita si maayong hapon sa inyo tanan. Karon nga adlaw sa 29 bulan sang Hulyo. Kadasig sa mga inadlaw, Hulyo na kag niapaktan mabre-bre naman ang mga binulan. Kapon naton diri sa technical side ng atong material partners, Chief Engineer Ilga Molgada, mga TUP students na nag-audit diri sa aton broadcast center sa Uragwagan. Simbahan sa kahanginan. 17 minutos nakaligad sa taknang alauna sang hapon diri sa Uragwagan sa DYAF CMN Bacolod. Simbahan sa kahanginan. May hapon sa mga taga Banwang Ibi Mangalona sa aton dirang alkalde Metmat Malacon kag sa Vice Mayor yatatay si Mayor Marvin Malacon. Ang aton dirang mga kaparian kag tumulo dira sa parokya sa mahal nga San Jose de Obrero, Banwang Ibi Magalona. May hapon kit sa inyo Father Ernie kag sa aton dirang Assistant Parish Priest si Father Barbon. Simbahan sa kahanginan. Sa aton lang doon nga Baika General diri sa Katedral, sa Sifasing Katedral,
Atong natamyaw gisimeng hapon si Monsignor Ronald Quijano sa may mga areas sang Kabangkalan man, of course, ang aton mga kauturan dira ang kaparian malabutan sa aton Facebook page ang Waragwagan. Nagasiling kita maayong hapon kabay nga ara kamo sa may kantangan. Kagdriman sa may San Carlos Diocese, no? Malabutan sa aton nga Facebook, sa aton Waragwagan. Kabay nga yara kamo sa kantangan ng aton panahon sa medyo kung pinabi magagulong-galumumon kada hapon kay tugay ni isang habagat, no? In South Monson nga nagaabot sa aton katingalahan kay kung adlaw wala grabing init dason pagkahapon ga tipon ang galom sa kalangitan gatupa ang madamol nga ulan kag grabing heavy rainfalls amo ni ang ginadulot sa habagat pero one time to time may mga pagbago sa aton klima hindi magkatalahan kay timbulan sang Hulyo gasugod nang ginamansulod sang mga low pressures kag hindi makatigalahan kay doon anda naman nato nining bulan sang Hunyo, Hulyo, Agosto kag panugod nga mga binulan nga sama-sami gasulod na ang mga asod-asod nga mga low pressures and then at the same time nagaporma nga isa ka bagyo no ang Pilipinas sabi do usual lagi naman sa aton nakamanan nga aton nga pungsod Pilipinas ginalagyan sa kalamidad kagani isa man isa ginapalugyan sa aton nga gobyerno nasyonal nga mag-ulaligmat kita kay ibahin na sa aton nga pangabuhi ang ining kalamidad nga nagasulod sa aton sa pungsod Pilipinas. Kaga speaking of kalamidad, way kanubuo sa 16 tub 22 ka mga low pressures porma sang isa ka bagyo di sa aton nga pungsod Pilipinas sa mga kauturan. Simba sa kahanginan. Ibinapalugyan sa aton palatuntunan sa masami ang aton mga dapat himuon aton agod nga sa mga lugar ba lang nga dama ka prone sa baha ang aton nga kooperasyon sa aton komunidad ti basura naton agod nga maganagan ang mga huol kag perwisyo kay ti sang una magsikita kita bagyo ang gina-eksperyensyahan naton hangin. Pero sa sining panahon nga nagapatubang kita sa climate change, hindi lang ini subong hangin ang aton kabalakan kundi tubig baha man no sa tagsa area. Ini tubig baha ini amo ni ang perwisyo. Hindi bangod kay simple nagabunok ang babasog nga ulan kundi ang mga basura tabala. So bilang aton parte kag bahin sa aton nga pagpartisipar sa tawag nga nation building imintinahon ta aton disiplina man no hindi mang pinagusto haboy basura sa mga creeks naton sa mga kasubaan kay nabaw ang ato kasubaan hindi bangod kay damol ang tubig nga ara dira kundi nagadamol nagataas ang level sang basura nga ginatampok sa aton nga mga kasubaan. Simba sa kahanginan. Di amo na isa sa mga panugyan na sang aton gobyerno nasyonal o lokal man ang inipagbintidan naton sa pagkooperar naton sa aton nga lokal nga panguluhan. Basura tay butang ta sa lugar kag hindi pagipagusto ng haboy kay nagabalik sa aton ang perwisyo mga kabyanan. Simba sa Okay na kahanginan. mamati ka mo sing aton nga palatuntunan simbahan sa kahanginan. Nagadala kita sa mga importante nga matalakayan, informasyon, balita. Karon nga adlaw, page 79, nag-resume na ang impeachment proceedings sa Senado kag palayo ining proseso kag ara na kinasbong sa ikaduhan ng artikulo ining patigayon sa isa ka proseso artikulo sang aton nga trial sang aton nga Senado ginatukib ang parte ni sa one of the articles of impeachment against Vice President Duterte Inday Sara Duterte nungkol sa iyang unexplained wealth ang pinakaulihin naton nga nakuha nga ang padayon subong nga pag interrogar interjection sa mga witnesses coming from the senator judge and also coming from different councils of the defense and the prosecution pati sa sining unexplained wealth madudumanta pa ang ining asay sang ginpresentar sa mga
sa impeachment sang Kongreso tungod sang 4 ka artikulo nga ginpasaka sa Senado tuhoy sa ining anomalya sa ikaduha nga pangulo sa aton pungsod Pilipinas. Simba sa kahanginan. Okay, so ining padayon sa mga proseso atong ginamatian, pero tutukan tining parte sa naligad lang nga suna kay ti kadamo sa mga puntos diri nga aton man tagaan sing kabilinggan kag tagaan aton sing pagpabalandong kag himay-himayon ang mga puntos nga gin plastar sang aton Pangulong Bongbong Marcos sa naligad lang suna sang July 27 in bulan sang Hulyo. Mga kabenanti amo ni aton studyahan karong nga adlaw kay ti para sa aton nga pagtan-aw kag obserbasyon ti medyo ginapresya naton ang ining mga report sang aton Pangulong Bongbong Marcos tuhoy sa pumuluyo no sa aton nga republika. Ti ikalimaya ining suna kag ti isa na lang ka term by 2028 magatakop ng iyang administrasyon. Kag ti sa iya patakop sa administrasyon nga aton nga sa aton Paulo ginabalikan ang mga nagligad nga mga programa nga na-implementar o la ma-implementar ti depende sa aton magtan-aw no ti ang aton programa kasi nga ti in one or the other maapresyad ta man kay kanamo mas puntos diri nga sana makasing bala nga ti tanaon ta kung ano ang mahimo sini sa duha na ka tuig na bilin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Simba sa kahanginan. Inipanguna kito sa iya suna ang ining anti-corruption campaign no anti-corruption campaign dito mayaman ginapa hisayon sa aton ang ining mga importante nga mga puntos no sa Pangulong Bongbong Marcos sa iya suna. Isa diri ang mga pagplastar niya sa economic and tax exemption proposals no sa economic programs niya ginplastar diri sa iya suna ti nalipay man ang iban kay tungod kay ti iniblang atong nabalibgan man nga mga konsumidores ining parte sa systems laws bala na ginasar sa aton nga mga bill no sa mga bills ng aton mga konsumidor kapoy ginitama nini ka budlay sa aton nga mga konsumidores ti mismo ang pangulo nagsiling nga ti kakason ina ang inang system laws tungod kay sa Electric Power Industry Reform Act o 2028 Republic Act 9631 ata nagasiling nga ti ang mga kompanya kag korporasyon nga amo ang hintis sang aton kuryente may kinamatarong sila magpatong o magbutang sang system loss. Ti karon kay amin dahon ining system loss nga amin dahon ining ipera nga ini ining layi sa ipira nga muni siya nagapabudlay sa aton sa tawag nga wala deregulation law kag privatization law ti abot nagapahatag sa aton sa anong pangabuhi sa pangabuhi naton tigin pag-aamin dahon ini agod nga wala na kita balayran sang systems laws nga ginadsar sa aton mga bill mga kabinan. Simba sa kahanginan. So isa sa mga talupang doon nga damo man nagdayaw diri bungod kay ti ang exempt man sa mga naga-income kada tuig hindi magnubo sa 350,000 pesos kada tuig no annually. You will be exempted to the buhis no mo ni ang isa sa mga highlight dira sa iyang economic reform mga kabinanti kag amuman ang yar sa PhilHealth no ining social services and food security ti mga kadiwa programs ng aton pangulo ay ining mga foreign policy and sovereignty tungod kay sa iyang mga pronouncement nagasiling siya we do not yield to the foreign countries mga kabinanti. Halin sa una ang aton ning West Philippines ni may basihan ini siya mo in 2016 balang arbitral ruling
So ginaward sa aton sa 2016 sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, ti amo niyang aton tindog kung nga kasi kita nga ang West Philippine Sea belong sa aton soberenya. Simbahan sa kahanginan. Di may magiging pangmuot pag isa nga maging highlight sa iyang suna ining educational infrastructure, health and social protection, no? Ti ang ining mga yara sa AIX, ang yakap, ang tupad, kag iban pa no mga PhilHealth na nga ginpamulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Di bantayan ta ini kay sa mga least income nga mga kauturan naton nga may SSS, di bantayan nyo kay may 2,000 pesos na gali nga matupa for 6 months. So good, I think July bala mo, 6 months up to December. Ti 2,000 kada bulan sa mga low income earners nga mga kauturan naton, parte sining 2,000 nga athlete assistance program nga ginadugang sang aton nga Panguluhan Nasyonal. Simbahan sa kahanginan. Ikunin mo ba kita naon ang kabukusan sa iyang zona at iunagid ginapahayag yung parte sa anti-corruption campaign kag ang inflation, mga pagsaka sa mga balaklon, tugunan inisya amo ni ang handom sa Pangulong Bongbong Marcos kag ang iban pagin nga mga health services, iban pagin nga mga ginahatag nga mga ayuda, so kabay pa no sa katapusan nga mga tiluig no na antes magtakop ang iya administrasyon makagulugin hawat ani no amo ni ang bantayan ta kag nag-asahan ta man o do nga ti kisa agapati kita kaysa hasta lang sa hambal ti tanaon ta kag bantayan ta sa palabuton ini mga pronouncement ni Pangulong Marcos sa ligad lang nga zona sa page 77. Tutukan naman yung pabalandong mga kanan sa iya ginhambal tuhoy sa problema sa mga kabataan, no? Ining isa sa mga highlight niya, tuhoy sining problema naton sa mga children, ang parte sining pernicious influence nga nagahalit ka nagaguba sa aton nga mga kabataan kag mga pamatanon. Simbahan sa kahanginan. Ining parte sa mapaminsalang, makahalalit nga influensya sang social media. To tiway makitaga siling completely or absolutely ang social media hindi mayo. May positive point, may positive side ba nila. Pero given sang circumstansya nga kadamo sa mga kabataan nga nahalitan diri bangod sang madamo diri nga sa kaundan sang social media, ti ang mga hubing kabataan wala niya pugong mo, wala niya sing limitasyon din ako kaysa. Of course, with the guidance tani sa atong ginikanan, sa atong mga parents, mapunggan ang ini mga bad influences coming from the social media. So inatungod ni Pangulong Marcos, ini nga pernicious influence o makapaminsalang impluensya nga nagapaguba ka nag-exploitar sa aton mga kabataan, gintugunan niya man ini, no? Kagani nagahingyo siya man sa aton na kay ti bangod kay daw kadako sang problema nga ginapangtubang sa aton mga hobinis atong una nga gina-experiensyahan sang aton nga makulturan dito sa Tacloban City ato lang 14 anyos, 15 anyos nga bata nga paniro kag kadamo sa mga asod-asod pagid nga mga hitabo nga makahalanguyos kag makalahalangawa sa sektor sa mga kabataan. Kag bangod ina sang advance ning aton panahon subong gikan sa teknolohiya nga dawala sa limitasyon sa mga hobinis sa mga kabataan ining makahalalit nga impluwensya sa social media, no? Kasubong ti ang social media bay mahalong kita kay ti ang fake news, ang pornography, violence, mga toxic and hate culture nga ginadala sa social media. Kag eventually, ang epekto sini sa kabataan, amo ang mental health problem, no? Tungkol sa impluensya nga ginatugas sa social media sa kabataan, kaya sa ato mga hobinis, ang dako din nga halin sa ila, ang mental health issue, mga kaabinan. Simbahan sa kahanginan.
Yan mo ni ang tugunan diri kagani sa pagtap na sini. Sa pagtap na sini, may mga panugyan ang Pangulong Marcos nga kinahanglan corroborate ang aton nga mga institusyon. Ayaw dapat maging pamilya, simbahan, institusyon sang bulutuhan, no? Ining mga institusyon ini amo ni ang dakong area of concern nga dapat naton tutukan, no? Ang mga eskwelahan dapat magpatigayon sa mga polisiya kang mekanismo o anuman nga mga aktibidades programa nga matugunan ining problema sa mental health issue nga amo ni ang konsekwensya sa tawag naton nga problema sa social media, mga kabanan. Simba sa kahanginan. Ang ininya ginahambal diri nga daw ang panahon to subong damo sa mga ginabatubang nga mga problema, health issue sa kabataan, labor sa health issue, may mga teenage pregnancy pa. Aning teenage pregnancy ni mga pagbulusong sa mga hubinis, minor de edad, bangod sang influensya sa social media, isa-isa ang concern man naton. Ang makatugon sini, simbahan, pamilya, kag eskwelahan, no? Mo ni ang dapat nga tagaan sing tutok, no? Ang mga institusyon nga magpatigayon sang isa ka lihok garang ma-address ini siya ang problema sa mga kabataan sa aton mga hubinis. Simba sa kahanginan. Siguro sa aton nga mga kasimbahanan, isa sa mga resolusyon diri in how to confront the issues of problems of mental health at problema sa kabataan nga taason ang concern naton sa mga aton mga papatigayon sa mga aktibidades kasubong sa mga Children's Mass, no? Children's Mass, ang pag-empower sa aton nga mga pamilya, panimalay naton nga hindi lang niya balang nga daw nakatutok lang tayo sa kwarta, katutok lang kita sa aton nga mga hilikoton, kundi tagaan ta sa importansya ng aton kabataan, hindi kita pabaya sang aton nga responsibilidad kay nagapatubang sa dako nga peligro ang aton mga kabataan sining kultura nga ginapatubang nato sa social media nga damo sa mga halit kay makahalit sa ila nga maglilisa ilang nga pananawa ng ilang nga mga attitude, ang ilang nga mga values. Amo ni ang tutukan sa aton nga mga pamilya, sa aton nga eskwelahan, sa aton nga mga kasimbahanan. Simba sa kahanginan. Okay, ito unas 36 minutos sa kaligan sa nauna sa hapon. Diri sa Bragwagan sa DYEF. Mabalik kita matapos ng panumdom. Standby. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang kubos, magapalayag sa kahanginan. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Inidala sang Caritas Bacolod Social Action Center. Magabulig sa mga kubos kag sa paghatag igtalupangod sa sosyedad. Ini ginapangunahan nanday Sir Raymond Pandanduyan kag Reverend Father Julius Espinosa. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Tingog sang kubos. Ang 40 mabatian alas 8 tubtob alas 8:40 sang aga, Lunes tubtob Biyernes. 40 minutos na pagpaambitanay sang kabuhi, sang simbahan kag sang sosyedad. Bantayan ini alas 8 tubtob alas 8:40 sang aga, Lunes tubtob Biyernes. Ang 40 DYAF 1143 CMN Bacolod,
ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Simbahan sa kahanginan. Okay, balik sa aton nga pagpakalagad karon nga adlaw sing aton nga Miyerkules nga edisyon sa palatuntunan simbahan sa kahanginan. Ang aton oras sa 38 minutos nagalikan sa launa sang hapon diri sa Waragwagan sang DYEF CMN Bacolod. Simbahan sa kahanginan. May hapon kay Celia Ancoy, no? Kag may hapon sa inyo dira nga naka-tune in sa silang area, no? Kag of course mga taga Silay, siyudad sang Silay. May hapon sa aton alkalde, Mayor Judith Gallego, katapos sa iya konsiho, kay sa tanan nga mga malabutan sa aton nga signal sing aton nga Waragwagan sa DYAF, kag kabay nga amo sa kayamtangan, more blessings from the Lord. Aton maglatamyaw ang mga taga Pontevedra, kataga area sang Antipolo, ang mga taga Cambaros, malabutan man sa aton signal, sa hining Waragwagan, nagatamyaw kita sang maayong hapon sa inyo tanan. Simbahan sa kahanginan. Okay, panayo kita sa aton talaga nga karon nga adlaw, ining gibalikan naton nga mga pululungon ka mga contents sang aton Pangulong Marcos sa ligat nga Pizza 27 iya sona kag tutukan tani parte sa paghatag niya sing importansya sa aton mga kabataan, ang aton children kimungod kay kapati kita nga ang palabuto naton sa aton nasyon nasanding man sa aton mga hubinis, no? Nasanding man sa aton nga mga kabataan tikon ining aton nga kabataan subong at the present ang aton nga mga hubinis magkalawagtang na sila temprano pa ti anong aton nga palabuton sa aton nasyon. Hindi ta pakalipatan ang ipamulong ni anay aton baganihan Dr. Jose Rizal ang mga pamatanon kabataan amo ang pag-asa ng bayan, no? Ti ko ng aton kabataan, hindi pa gani kabataan, children pala gani guba na ti mangin anong aton pungsod kon amo ning pagkahimtang ini. That is why ang isa ka ginatungod nga natawag nga national security. We are not simply talking about national security sa mga foreign encroachments ng aton nga mga palibot nga mga pungsod kasubong sa China tiya mo na ang isa sa ginatan ato nga hindi maayo nga paghintang mangod kay makita naton nga dira pa lang kanil sa mga banal sa mga kanyon o kanon water cannon sa aton nga mga isda isa na nakalingwahe nga paglapas ng kinamatarong kag himo sa mga halalit kag isa ka papakita sa lingwahe nga may mga encroachment kay intrusyon na ang China sa aton. Kaya mo na nga amo na to ginakabalakaan pero may other side of the coin kita nga ginasiling nga ang pungsod naton hindi na makita nagasiling nga when it comes to intrusion kay encroachment makit-an sa mga countries o pungsod nga nagabuot nga mag-ugakon kag mag-agaw kundi pwede man nga diri mismo sa aton pungsod kung makalaguba ng aton nga mga hubinis, makalalastra ang aton mga kabataan, isa man na kalingwahe nga matabo palayo lang nga ang aton palabuton sa aton nasyon mangin walay mangin mga katalagam makahalangawa mga kabinan. Simbahan sa So ang kahanginan. statement sa aton Pangulo sang gitalakay ni ining tawag nga pernicious influence sa social media sang aton mga kabataan nagsisiya nga we have to protect our children. We have to do more to protect our children from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. Amo ning tugon sa aton Pangulo, no? Kinahanglan maghimo kita sing dugang pagin nga effort naton. That is why importante ang kolaborasyon sang institusyon sa simbahan, sang gobyerno, sang komunidad, sang pamilya, kay these are the avenues mga kabanan nga avenue nga sinaton nga paano pabangunon agag i-restore ang mga nagahatag sa kalainan sa mga kabataan ini paano sila proteksyonan, no? Ti paagi dira amo ni ang tapat himuon kag at pataton man pamalandungan
gabati makita hindi lamang simple ang social media amo ang bad influencers no sang aton mga hubinis. Gabati kita nga hindi lamang ang mga ayara sa social media makabig nga pernicious influences na ginapakatubang sa aton mga kabataan. Ang mga ihimplo man sa aton mga politiko ang ginapakita balang value sa aton nga mga politiko. Ini mga asod-asod nga hindi maayo nga imahen sa nagdigad sa Senado to, tiniruha ito, dinagana ito. Ini nga kultura sa korupsyon nga ginakomiter sa aton mga opisyalis, puriyang maayo. Hindi na sa maayos sa panaawan sa aton mga hubinis. May ginasiling abing pululong na gasiling bala, ang isang maling ginagawa ng mga matatanda sa mata ng bata, always maglihimo, ang isang maling ginagawa ng mga matatanda, always makikita sa mga bata ay nanging tama. Simba sa kahanginan. Amo na ang isa naman ka, I think nga bagay nga ni Guro, nga hindi lang Guro Mr. President, Pangulong Marcos nga ang social media ang mangin isa ka pernicious influences nga makahalis sa aton mga kabataan, kundi kuntani liwat naton mapabangon ang aton pungsod nga mangin talahaon kag honorable ang aton mga politiko, ang aton politiko nga mangin honorable nga mapakita na totoo nga statesmanship sa aton nga mga kabataan. Tining korupsyon ini bad ni siya sa imahen sa mga kabataan. Ang mga korupsyon ini mga puisalis naton nga naligad to, kita na to sa Senado to, ato mga actuation sa ato pila ka mga senador nga katipangan ning aton nga senador, dapat mangin ihimplo sila sa mga hubinis, mangin ihimplo sila sa mga kabataan kung ano nga values nila ang ginapakita sa ila, ti mangin influensya na sa ila. Kon ang social media ba aradang mga toxic kag hate culture nga ginapromote sa aton nga mga politiko. Basi maadoptan na sa aton mga kabataan. Amo nang aton punto diri makanan. So when it comes to pernicious influences, hindi lang ni parte sa mga social media nga katabo, kundi pwede man nga halin mismo sa mga utod naton nga politiko nga nangin bad influence sa mga kabataan. Simba sa kahanginan. Di ka ginapakita diri values mo. Di ko makita mo ba sa ato mga politiko mga ang values of dishonesty ni. Ang tawag nga wala hindi na masaligan. Ang mga ginapakita sa politiko tanga wala na pagtaha sa kasuguan. Hindi ba lang maga-impluensya man sa ato mga kabataan? Simba sa kahanginan. Okay, tanura sa 45 minutos na kaligas sa launa sa hapon, diri sa Bragwagan sang DYEF, CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Kaya nga tunuras sa sing adlaw, of course, ang karon nga adlaw, nagasugod naman ang hearing kag proceeding sa Senado bilang Senate Court, no? Kaya na sang alas 2 sang aga, alauna sang hapon, lang dugay, isuguro naman ining proceeding sa korte, no? Gagati, hata sa loob pa ni Ayhano, ang ato malalagin pa, muyo nga tali sa madasig nga panahon, matapos-tapos na ining proceedings ini, matapos-tapos, no? Ano ang mga desisyon dire sa aton nga korte, no? Totoo lang ang aton nga Senado bilang korte subong sa kada pagpatigayon sang proceedings di magini korte para sang naga-handle bla. This is not a regular court, no, ang Senado ini, kundi isa ni sa korte nga ti ang mga senator judge naton di ba ni judge nga pareho sa mga legal minded or mga ara sa tutuon nga piskalya bla ara sa mga sa pagpastagayon sa hearing kay ti laban na sila hindi man ni abogado, iban na sila mga ordinaryo nga mga kauturan naton nga nanging senador.
ti do ka subong na si mga jury guro no ang mga diaga pungko di nga senator judge kay ti nakabi ka senador pero kisaang masubo nga ano bala ang ginapaabot kung senator judge ka kundi ano ginapaabot kung ikaw isa ka hukom dapat impartial ka no dapat tulak ka sang ginakilingan dapat nga neutral ka pero kisama yuhom ka bala kay masiling nga tawag nga senador judge kag nagarob sila pero magbatian mo sa huni sa ilang nga mga inapanghambal na parang daw one-sided mga kabinan. Simba sa kahanginan. Muna nga daw matiyala kita, paano ka ba'y makakam up sa desisyon kung ang litib na sang ibubaba parang may ginadipinsahan ka na, may ginapinan ka na nga grupo or ini nga parte sa hearing subong kag proceeding subong ni Vice President Duterte ti sila ni madesisyon mo sila ni ang maghimo sang desisyon ti duha man lang na di ang katuan either mag-acquit si Vice President Duterte o kung makonvict siya ti kung makonvict siya hindi man ni criminal case kundi kung makonvict siya, hindi na siya makapungko bilang Vice President. Kag hindi naman siya makapapili bilang anuman nga mga palangakuan sa gobyerno. Amo niya ang konsekwensya sini. Ti kung masikita bing ining napatigayon nga hearing kag proceeding sa Senado, politika di siya. Di paano kita kasi ng politika kay actually, mandato din sa konstitusyon. Dapat himuon nga ang pinaka-bottom line dire, managot ang nagkasala. Hindi ka mamapreso dire, kundi pwede nga hindi ka na makapadalagan ka makapapili sa pwesto. No? Mandato ini, may ara ini siyang tulumanon nga ginahambal sa aton nga konstitusyon. Simba sa kahanginan. Kaya kasi kumatian ako isang makabinan sa sini nga proceeding na parang propaganda bala, no? Ang proseso bala daw mahamot ka kay daw hindi man gid tutuon nga no nga do gina-expectan mo lang ati kung senador judge ka isa ka kahukom dapat nga neutral, dapat mamati lang, dapat nga magbalansi lang at the end of the day ang anong desisyon diri, no? Bawal gani nga magkulo-komento gani sa social media ang mga aton nga mga senador judge kay ti basi apektuhan ang merit sa desisyon bala no ti amo diyang nanutisyahan aton sa sini nga proceedings nga parang daw hindi gid man niya kurti bala kay nga atungod kay kada isad imo na daan mamutikan imo na daan matulupangdan nga wala pa maglapol sa punto sa desisyon nga akwital o conviction makitaan mo na nga daw may ginapina na. Simba sa kahanginan. So amo ning aton nga ginatanaw ano mangindangtan sini no? Anong mangindangtan sang proceedings sa bahin sang ginapatigayon sa mga trial against Vice President Duterte mga kabinan no? Tinipindi sa iyo kay kita na ka-obserban na kita mo may mga tinion man sa aton nga istorya sa aton nga pungso Pilipinas bahin sa aspeto politikal nga may tion nga natapos na ang trial pero wala makakam up sang desisyon kay gulpila lang people power o kung nagdesisyon man pero gulpila nga nag people power ang desisyon sang pumuluyo nga yara sa dalan mga kabinan amo nga tawag nga kung magpatigayo gani sa isang impeachment trial may duwa na permi ka platform ang the law of the court of the law or bilang korte sa Senado kag ang the law or the bar of public opinion amo niya ang isa man ka anggulo diri nga kuning kaso ang pumuluyo man nagatanaw diri kag hindi sila kumbinsido man sa mga proseso sa aton mga senator judge ay ti ang ginakabalak-an ato di basi ang reaksyon sa pumuluyo parehas na naligan nga mga nakatabo sa aton nga istorya sa aton pungsod sa politika
nagkadto sa dalan kag ang pumuluyo amo ang mga desisyon kung acquittal o kung conviction. Simba sa kahanginan. Okay, tunuran sa 54 minutos sa kaligan sa launa sa ngapon, dili sa Bragwagan sa DYEF, CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. May ngapon kay Mary Colin Law nga naga-tune in ka naga-monitor sa aton Facebook page sa Bragwagan sa DYEF, CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Diliwat atong ginapay valor sa inyo sa palabuton nga Agosto 11, ang aton nga bag-ong obispo sa Diocese ng Bacolod sa persono ni Most Reverend Louis Galvenes magpatigayon ni sang isa ka instalasyon sa bulan sang Agosto pitsa 11 na sa aton nga mga parokyano nga wala pa na kay sayod ti pakigangot kamo sa inyong mga parokya kag kung anong himuon kanong dapat nga ipartisipar naton ti sigurado gid kay ti ang iban sa aton mag-upod na siguro sa caravan or sa motorcade from Hinigaran going to Bacolod mga kabinan. And some of us from the parishes nga aton nga kinalinan ti iban sa aton magabantay dira sa may NGC replika sa pagsugo-allow sa aton nga bag-ong obispo si Bishop Louis Galvenes kag magaprosesyon halin dira sa may NGC replica going to the cathedral sa pagpatigayon sa isang seremonya nga ginatawag canonical reception ini sa palabuton nga pizza 11 pizza 10 sa bulan sa Agosto a day before the installation ti saksihan tama na no tungod kay alas 4 sang hapon magadungka dira sa may replika nga aton nga bag-ong obispo kag maga-proceed dira sa may cathedral for the formal ritual and ceremony ining canonical reception sang aton amay sang aton Jesus ikapitong obispo sa Diocese sang Bacolod mga kabinan. Simba sa kahanginan. Okay, oras sa 50 oras naton 56 minutos na nakaligan sa takna laon sa ngapon anti kita matakop sa aton pagpalagarong adlaw. Ti madamong salamat kay sa aton mga kabiyanan dira sa may parokya sang parokya sang Lourdes no aton nga makauturan nga padayon nga nagapangalagan sa ila parokya kag ining aton plano nga makapatigayon kita sang Children's Mass and anything makahatag sing giya sa aton mga hubenes tinghuan taman ni sa aton nga pastoral mga kabinan. Simba sa kahanginan. Okay, wala tayo siguro sa karong adlaw sing aton nga Miyerkules edisyon ti kabay nga padayon kita nga bendisyonan sa makaako sa aton padayon nga pagpangamuyo para sa aton nasyon sa aton mga kabataan. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Okay, medyo lang kita sing oras karong adlaw sing aton nga Miyerkules edisyon kag may hapon man sa aton nga mga naka-view sa aton nga Facebook page. Of course, sa tanan nga naka-tune in sa atong Ragwagan. Madamong salamat kay thank you sa inyo tanan kag of course kay Welma Hagukoy Hain may hapon gid sa inyo. More blessings from the Lord sa inyong natang sa natungdan and familia aton ining pangayo sa mga makaako. Palay kita nagasalig sa Ginoo kag anuman nga aton kaimtangan magatuo kita, nagalaom kita, wala sing problema, wala sing aban ka mga upang wala sing solusyon. Padayon kita maglaom magsalig sa Ginoo. May hapon sa tanan, may God bless us all. Huwag mainip
DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.